Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi, Erwin Matias, Lodi Domingo Duaso, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Anisa Dico, Lodi Yepskay Anwar, Lodi Revan Lagman, Lodi Rolando Ricario, Lodi Iskil Luke Montejo, Lodi Dante Avenue Nido, Lodi Neil Lico, Lodi Carmelita Consat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-16 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang labas ng yungib. Nilunok ng ating bida ang Millennium Herb. At agad na makikita ang usok sa kanyang katawan bunga ng Millennium Herb. At pagkatapos pinagtapat niya ang 2 palad sa harap niya. Habang nakapikit, makikita ang liwanag sa mukha niya na tumatama. Magkadikit ang dulo ng kanyang mga daliri, habang taimtim siyang nagme-meditate, nakapokus sa loob at labas ng sarili. Ang katahimikan at konsentrasyon niya ay bumabalot sa buong paligid. At ang enerhiya ay tila sumasabay sa ritmo ng kanyang paghinga, dahan-daang lumalakas at nagiging mas malinaw sa bawat sandali. At ilang sandali pa, makikita ang pagsabog ng liwanag sa loob ng yungib, kumikislap at nagliliwanag ang buong lugar. Ang liwanag ay sumasalamin sa mga bato at sa paligid, dumidikit sa hangin at alikabok, na nagbibigay diin sa biglaang lakas o pagbabago na nagaganap sa loob ng kuweba. At makikita siya na patuloy sa konsentrasyon sa loob ng yungib, nakaupo ng maayos at tahimik. Nakatuon sa kanyang paghinga at enerhiya. Ang paligid ay tahimik, ang liwanag at usok mula sa kanyang katawan ay dahan-daang umiikot, nagpapahiwatig ng unti-unting paggising ng kanyang kapangyarihan at lalim ng meditasyon. Napangiti siya, isang banayad at tahimik na ngiti, habang sumasayaw ang kanyang buhok sa hangin. Ang galaw ay malumanay ngunit puno ng buhay, na parabang ang enerhiya at kapangyarihan sa loob niya ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang katauhan. At unti-unting nawawala ang enerhiya sa paligid niya. Dahan-daang hamina at naglaho ang kumikislap na liwanag at usok. Dahan-daang binuksan niya ang kanyang mga mata, unti-unti na muling nasisilayan ang paligid. At pagkatapos, tumingin siya sa kanyang kamay, pinagmamasdan ang bawat galaw at bawat hibla ng enerhiya na dumadaloy dito. At ilang sandali pa, tinikom niya ang kanyang kamay ng mahigpit. At ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay may kasamang seryosong tingin. At ilang sandali pa, lumabas na siya. Nang yungib, ang mga hakbang ay matatag at tiyak. Ang liwanag ng araw ay samalubong sa kanya, at ang hangin sa labas ay banayad na humaplos sa kanyang mukha, na tila binabati siya sa bagong lakas at kapangyarihang bumangon mula sa katahimikan ng loob ng yungib. Napatigil siya at sinabi sa isip na sa 15 taon na dagdag na inner key, mayroon na akong 20 taon sa kabuuan. Inunat niya ang kanyang kamay na may hawak na espada, matatag at tuwid ang tindig. At pagkatapos, malakas niyang tinusok ang espada sa unahan. Matalim at tuwid ang galaw. Makikita ang puwersang nagmula sa kanya, nagliwanag sa paligid, ramdam ang bigat ng pagtusok ng espada. Bamuka siya ng paa, matatag at balanse ang tindig, habang sa kanyang isipan ay napasabi na mas lumakas ang pagpapakawala ko ng ki. At pagkatapos, sinubukan niya ang iba't ibang galaw gamit ang espada, bawat hagod at pag-ikot ay maingat ngunit puno ng puwersa. Sa kanyang isipan ay napasabi siya na hindi lang yun. Mas naging natural ang daloy ng chiko, pati na rin ang pagpapakitang gilas ko sa martial arts. Ang bawat galaw ay tila pinaghalo ang kontrol, lakas, at galing ang ki ay dumadaloy ng malaya at kasabay nito, lumilitaw ang husay at sining ng kanyang espada sa bawat galaw. Daigag pa niya sa isip habang tinusok ang espada sa unahan na may seryosong mga tingin. Na makikita siya mula sa malayo, ang tindig at galaw niya ay malinaw sa abot tanaw. Ang puwersang pinakawalan niya ay ng pabilog sa kanyang katawan na napakalakas, umiikot sa paligid na parang nakakataas ng hangin at nagbabalot sa espasyo. Sinabi pa niya sa isip habang nakapikit na at ang mga yon ay resulta pa lang ng pagkuha ng 15 taon na inner key. At pagkatapos, bumwelo siya, dahan-daang ibinaba ang kanyang tuhod habang nananatiling matatag ang tindig. At ilang sandali pa, mabilis na nawala siya. At makikita siya sa ere, nakalutang. At pagkatapos, bumaba siya sa sanga ng puno, ang bawat hakbang at paglapag ay matatag, ramdam ang kontrol. At balanse, nakatayo siya sa sanga ng puno, matatag at maingat ang tindig,
habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Sa harap niya, ang malawak na ilog ay kumikislap sa liwanag ng araw. Sinabi pa niya sa isip habang nakatingin sa paligid na kailan ko ba huling naramdaman ang ganitong saya. Ang tanong ay puno ng katahimikan at pagninilay, na nagpapahiwatig ng bihirang sandali ng kapayapaan at kasiyahan sa gitna ng kanyang buhay na puno ng pagsasanay, laban, at hamon. Dagdag pa niya sa isip na umaasa lang ako na ang landas na ito ng pag-aaral ng martial arts ay maging iba sa mabagsik at madugong landas na nilarawan ko sa dati kong buhay. Kaya naman, sana makuha ko ang gusto ko sa dulo ng landas na ito. At ilang sandali pa, mabilis na nawala siya mula sa pagkakatayo sa sanga, parang sumangga sa hangin. Ang sanga at paligid ay muling tahimik, iniwan lamang ang bakas ng kanyang biglaang pagkawala. At pagkatapos, makikita ang trangkahan ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang pumasok habang nakapikit. Agad na sinabi sa kanya ni Guangtou na bakit ngayon ka lang. Sumagot naman siya na may nangyari ba? Napahinga si Guangtou na nakapikit na sinabi na wala kaming balita sa iyo ng ilang araw. Nabawasan ang buhay ko ng ilang taon dahil sa iyo, young master. Nakangiti naman ang ating bida nakatingin dito na sinabi sa isip na kung titingnan ang namamagang mga mata niya, mukhang hindi siya nakatulog ng maayos dahil nag-alala siya sa akin. Habang naglalakad siya sinabi pa niya kay Guangtou na bata, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Napatingin naman siya dito, at pagkatapos sinabi niya sa ating bida na paano namang hindi. Sumunod siya sa paglalakad na sinabi pa na kaya, anong nangyari? Nahuli mo ba ang gagong yun? Tumugon siya na palagi kong binabayaran ang utang ko. Napalaki ang mata ni Guangtou na napasabi siya na ibig bang sabihin yun. Hindi na niya ito tinuloy. Lumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na anyway, pinag-aralan mo ba ng maayos ang mind art na itinuro ko sa'yo? Ipakita mo sa akin. Tumugon siya na po, ngayon na, muling sinabi sa kanya ng ating bida na bakit hindi. Napatingin sa gilid si Guangtou na sumagot sa kanya na nako. Kinabahan talaga ako dahil sa isang tao riyan. Makikita ito na sinabi ng ating bida sa kanya na bilisan mo na at gawin mo na. Sumagot si Guangtou na opo. At ilang sandali pa ay makikita si Guangtou na nakapikit na nagpapalabas ng enerhiya. Mula sa likod niya nakatayo ang ating bida na pinagmamasdan niya ng tahimik. At ilang sandali pa hinawakan niya ang likod ni Guangtou. Nakatingin siya dito na sinabi niya sa isip na tingnan mo siya. Matapos umasta na parang wala siyang ginagawa, nagpakitang gilas pala siya at nagsumikap, ha? Masayang sinabi ng ating bida sa kanya na tama na. Mahusay ang ginawa mo. Masayang tumugon naman si Guangtou na talaga po. Makikita ang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa ating bida. At ibinaling ang tingin habang sinabi sa kanya ng ating bida na gustong-gusto mo ba talaga yon? Sumagot siya na ito ang unang papuri na natanggap ko matapos mag-aral ng martial arts sa inyo. Young master, masaya ang ating bida na sinabi niya na huwag mong bigyan ng kahulugan ang bawat maliit na bagay. At biglang napaseryoso siya ng tingin habang naalala ito. Nakatingala si escort warrior Baekpyo sa niebe habang sinasalo ito. At makikita ang mukha nito na masayang pinagmamasdan ang pagbagsak ng niebe. Nakatingin siya dito na sinabi sa isip na si Baekpyo, na masayang makakita ng snow sa unang pagkakataon, ay isa ring sentimental na tao. Dagdag pa niya na kung iisipin ko, ang mga taong malapit sa akin noon ay mayroon ding ganitong sentimental na side. Biglang sinabi naman ni Guangtou na pero, parang may nagbago sa inyo, young master. Nagulat naman siya na may pagtataka. Napapikit siya na sinabi sa isip na medyo matalas din ang pakiramdam niya, ha? Isiping mapapansin niya ang pagbabago sa daloy ng ki ko matapos kong mabuksan ang aking conception at governing vessels. O dahil ba matagal na siyang nasa tabi ko? At pagkatapos ay sinabi niya dito na sa tingin mo, ano ang nagbago? Napahawak siya sa baba na napapaisip. At sinabi na hindi ko rin po sigurado. Pero parang naging mas kalmado kayo. Napangiti naman ang ating bida na napasabi sa isip na gaya ng inaasahan. Dagdag pa ni Guangtou nang may maisip na teka. Maaari kayang, nakahanap na kayo ng babae. Napatingin siya dito na may pawis sa pisngi at sinabi na ano? Sinabi pa sa kanya ni Guangtou na tama ako. Di ba? Sigurado ako, may nangyari sa inyo, no? Tahimik lang pinagmamasdan siya ng ating bida. At pagkatapos napapikit siyang sinabi na itigil mo ang pagsasalita ng kalokohan. Tuturuan kita ng ilang movements mula ngayon,
Kaya dalhin mo ang espada na binili mo. Tumugon naman si Guangzhou na At ilang sandali pa ay makikita ito. Pinagmamasdan ng ating bida ang pagtusok na ginagawa ni Guangzhou. May mga tingin siya dito na dismayado habang gumagaw ng paghampas ng espada si Guangzhou. At pagkatapos, tinuruan niya ito ng tamang postura, pinapakita ang wastong tindig at balanse. Kasabay nito, itinuro niya ang tamang paraan ng paghampas ng espada, pinapakita ang ritmo at tamang galaw sa bawat hagod. Magkalapit ang kanilang mga mukha habang ipinapaliwanag at tinuturo ang galaw ng espada, ang bawat kilos ay maingat at puno ng konsentrasyon. Ilang sandali pa, napatingin ang ating bida sa kanya, nakangiti, ang ngiti ay banayad ngunit puno ng pagtuturo at tiwala. Habang si Guangzhou naman ay may seryosong mukha. Ang mga mata ay nakatuon sa espada. Buo ang kanyang konsentrasyon sa bawat galaw at tagubilin, halatang sinisip-sip niya ang bawat detalye, determinado at walang iniintinding iba kundi ang tamang anyo at galaw ng talam. At pagkatapos makikita sila mula sa malayo na patuloy na tinuturuan niya si Guangzhou. Makikita ang kanyang bahay. Mula sa loob makikita ang ating bida na taimtim na nagme-meditate. Huminga siya ng malalim habang nakapikit. Bigla namang nag-ulo siya sa kanyang ginagawa ng marinig ang malakas na sigaw na Young Master. May malaking nangyari. Agad na pumasok si Guangzhou sa kanyang silid na sinigaw pa na pumanaw na ang pinuno ng Merm Alliance. Napahinga naman siya ng malalim habang nakatungo ng tahimik. Nagtataka naman sa kanya si Guangzhou na nakatingin. Itinuro niya ang labas na sinabi pa niya na baligtad na ang mundo ng Jianghu. Hindi lang ang mga taga-Merm, kundi ang lahat ay pinag-uusapan siya ngayon. Tumugon sa kanya ang ating bida na ganoon ba? Napakunot ng noo si Guangzhou na napasabi sa kanya na bakit parang wala lang sa inyo. Sinagot siya ng ating bida na bakit? Dapat ba akong umiyak? Muling sinabi sa kanya ni Guangzhou na dapat man lang ay magulat kayo. Napalagay ng kanyang kamay sa likod ng ulo ang ating bida at nakapikit na sinabi na nagulat naman ako. Pero, mukhang hindi naniniwala sa kanya si Guangzhou na tahimik siyang pinagmamasdan. Habang ang ating bida ay tahimik ding nakatingin sa bintana sa malayo. Sinabi pa niya sa isip na hindi mo maiisip kung gaano ako nagulat. Dahil hindi ko talaga alam na mamamatay ako ng ganoon. Pagkatapos, biglang makikita ang mukha ni Guangzhou na biglang may pag-aalala na sinabi niya na iniisip ko kung anong klaseng tao kaya ang pinuno ng Merm Alliance. Malungkot na tumugon ang ating bida na sino ang nakakaalam. Sinabi pa ni Guangzhou sa kanya na sa tingin ko ay nadismaya siya. Ang ibig kong sabihin tungkol sa pagkamatay niya bilang alliance leader. Na nagulat na napatingin sa kanya ang ating bida. At tinanong niya na bakit naman. Malungkot na sinabi sa kanya ni Guangzhou na nang ibig kong sabihin, hindi ba't namatay siya habang hawak ang pinakamasayang posisyon sa mundo? Kung ako yun, sa tingin ko ay hindi ko matatanggap na mamatay dahil pakiramdam ko ay napaka-unfair noon. Napalaki naman ang mata ng ating bida sa kanyang narinig. At ilang sandali pa ay bigla na wala ng buhay ang kanyang mata na sinabi sa isip na masaya. Naging masaya ba talaga ako? Lahat ay takot sa akin. At itinuturing akong isang nilalang na hindi malapitan. Na makikita ang alliance leader na nakatayo lamang habang nasa likod ang dalawa. At ilang sandali pa ay nawala na ang nasa likod niya. Napatingin siya sa likod. Nakita niya ang mga ito na sinabi pa niya sa isip na mayroon akong mga tapat na tauhan na kayang ialay ang buhay nila para sa utos ko, pero mayroong pader na hindi nakikita sa pagitan nila at sa akin. Dagdag pa niya sa isip na hindi man lang ako nakapagkaroon ng malalim na usapan kay Advisor Galzariang. Wala ni isa ang makapagsabi sa akin ng katotohanan. Ako noon, ang pinakamalungkot sa lahat. Bigla namang napatingin siya kay Guangzhou nang sabihin nito na Young Master, uminom tayo. Tumugon siya dito na ngayon na? Nakapikit na tumugon si Guangzhou na isang elder ng Jianghu ang pumanaw na. Dapat tayong uminom para magbigay pugay. Nagulat naman ang gating bida sa kanyang narinig na napalaki ng mata. At pagkatapos ay napapikit siyang napangiti. At napasabi sa isip na ngayon, meron na akong ikaw. At masayang sinabi niya kay Guangzhou na sige. Bilang pagdiriwang na isa ka ng taga Jianghu, ilibre mo kami. Nagulat naman si Guangzhou sa kanyang narinig. At napahawak sa baba ito na nakapikit na sinabi na kung ganyan ang pagkakasabi niyo, wala na akong choice kundi man libre. Makikita ang labas ng bahay na sinabi pa niya na sige na. Ako na ang taya sa inuman ngayon.
Malakas namang tumawa ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata. Ika-17 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang gusaling ito na may 3 palapag, na maayos ang pagkakagawa at kapansin-pansin ang disenyo. Mula dito, isang tao ang nakaharap sa bintana, tahimik na nakatayo at tila ba malayo ang kanyang tingin. Makikita sa kanyang anyo ang malalim na pag-iisip, habang nakatuon ang mga mata sa tanawing nasa labas na para bang may iniisip na pag-aalala. Makikita ang mukha niya na napasabi sa isip na hindi pa rin ako makapaniwala. Napatay na ang pinuno ng alyansa. Napalaki ng mata si Advisor Galzariang nang may nagsalita sa kanyang likod na hindi na natin maaaring ipagpaliban ang pagpili ng susunod na pinuno. Agad naman siyang napalingon dito, seryoso ang mga mata at mabigat ang anyo ng kanyang mukha. Ang dating malayong tingin ay napalitan ng matalim na pagtingin, waring sinusukat ang bigat ng mga salitang kanyang narinig at ang kahihinatnan ng desisyong kailangang harapin. At makikita itong nakapikit habang tumatagay na nagsalita kanina, na ipinakilalang si Zuo Tailong mula sa Bright Moon Group. Nakatingin dito ang advisor na si Galzariang habang sinasabi sa kanyang isip na sino ang mag-aakala na ang isang taong nanggamit ng sariling buhay para manumpa ng katapatan sa pinuno noong buhay pa ito ay magnanama na ng kandidato nang hindi man lang muna nakikipag-usap sa akin. Dagdag pa niya habang makikita ang mga ito na bukod pa rito, ginawa niya ito matapos makuha ang panig ng 10 dakilang organisasyon, ang mga pangunahing organisasyon ng Merem Alliance, kabilang ang Bright Moon Group, Iron Horse Group, Law Enforcement Hall, Administrative Hall, at maging ang konseho ng mga nakatatanda. Napatikom ng mahigpit ng kamao si Advisor Galzariang na sinabi pa niya sa isip na matagal na niya itong pinaghandaan. Tumingin siya ng malalim na sinabi pa niya sa isip na at walang duda na pinaslang ang pinuno. Sinabi naman ng Bright Moon Group na si Zuo Tailong habang may napaliit na mata na naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi ba dapat nang magpatuloy ang normal na operasyon ng Merem Alliance? Hindi mo na maaaring ipagpaliban ang desisyon. Bahagyang napababa ang ulo ni Advisor Galzariang at mariing napapikit habang mahinaong sinabi na pag-iisipan niya muna ang lahat. Napatingin naman sa kanya ng matalim si Zuo Tailong ng Bright Moon Group, ang mga matay puno ng pagkainip at lihim na galit. Pagkatapos, bigla niyang ibinagsak ang tasa ng alak, lumikha ng matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa silid. Na tila nagsisilbing babala at pahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon sa naging sagot ni Advisor Galzariang. Tumayo ito, mariing napapikit bago nagsalita sa malamig at matigas na tinig na kung ipagpapaliban pa daw niya ang usaping yon, itutuloy na nila ang botohan kahit wala siya, ang tagapayo. Tahimik naman si Advisor Galzariang, nakatingin lamang, ang mukha'y hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit ramdam sa kanyang pananatilang iyon ang bigat ng pag-iisip. At pagkatapos ay napapikit na lang siya. Dahan-daang bumababa ang kanyang mga talukap, na para bang sinusubukang itago ang sarili sa bigat ng sitwasyon. At pagkatapos, napahinga siya ng malalim, dahan-daang inilabas ang hangin na matagal niyang pinigil. At muling tumingin ng seryoso na sinabi niya sa isip na ngayong dalawa na sa 3 pangunahing grupo ang nakapagdesisyon na, wala na akong magagawa. At tumingin siya sa bintana, pinanood ang labas, at sa kanyang isip ay tahimik niyang binitiwan ang salitang alliance leader. Dagdag pa niya na hindi ka dapat pumanaw ng ganoon lang. At biglang lumipat ang eksena sa lungsod. Mula dito, makikita ang isang tao na maingat na nagsasalin ng alak sa tasa. Ito pala ay ang ating bida, na dahan-daang inangat ang tasa ng alak habang nakapikit. Napatingin naman siya sa gilid ng may nagsasalita na hindi ko alam kung anong klaseng tao siya bilang pinuno ng alyansa, pero sa tingin ko si Tian Hijin ay isang taong karapat-dapat igalang bilang isang martial artist. Dagdag pa ng matandang ito na nakapikit na itinaas ang isang daliri na alam mo naman ang laban sa pagitan niya at ng Battle Demon, di ba? Nakatingin ang ating bida sa mga ito habang pinag-uusapan siya noong siya pa ang alliance leader na sinabi ng isa na syempre. Ginawan pa ito ng ilang kwento pagkatapos, di ba? Muling sumagot ang matanda na oo. Pero karamihan sa mga yon ay kalokohan lang. Tinanong ito ng kaharap na sinabi na paano mo naman nalaman. Seryoso ang mukha ng matanda at sinagot sila na dahil nandoon din ako. Napangiti naman ang ating bida habang umiinom. At naiisip niya ito na sinabi pa sa kanyang sarili na nagmamayabang lang ang matandang yon.
Walang nakaligtas sa laban na yun sa araw na yun. Hindi lang ang Battle Demon, kundi pati ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patay na rin. At pagkatapos, sinabi pa ng matanda na nakakatakot na tao ang Battle Demon. May taas siyang 2 metro at 77 sentimetro, at ang kanyang kamao ay kasing laki ng ulo ng isang matanda. Ipinanganak siya para lumaban. Tahimik namang napasabi sa isip ang ating bida na may taas siyang 2 metro at 77 sentimetro pala ha. Naiisip niya ang mga ito na sinabi pa ng ating bida sa isip na nagulat ako noong una ko siyang makita. 1.5 metro lang ang taas niya, at napakaliit ng pangangatawan. Sa kanyang masiselang hitsura, hindi mo aakalaing bagay siya sa pakikipaglaban. At pagkatapos ay binaba niya ang tasa sa lamesa. At muling naisip niya habang makikita ang Battle Demon na sinabi pa niya sa isip na pero hindi lahat ng sinasabi ng matandang mayabang na yon ay kasinungalingan dahil totoo na sobrang lakas niya. Na makikita ang pakikipaglaban niya rito, napakahigpit at puno ng tensyon, hindi lamang sa kanyang panlabas na kilos kundi lalo na sa kanyang isipan at damdamin. At ang mukha ng ating bida ay napangiwi, malinaw na nahihirapan at nararamdaman ang matinding pakikipaglaban sa Battle Demon. Balik sa matanda na sinabi pa habang nakataas ang isang daliring na ipinamalas noon ni Pinunong Tian ang kanyang mga banal na kakayahan. May emosyon na sinabi pa ng matanda na partikular, hindi ko pa rin makalimutan ang huling sandali. Umakyat sa kalangitan ang lider, iniiwasan ang pinalakas na ki na lumabas mula sa kamao ng demonyong mandirigma. Dagdag pa nito habang naiisip ito na ang makita siyang lumilipad na parang isang Asher Dragon habang nagpapaulan ng 12-dosenang pinalakas na sword key ay tunay na marangal. Nakapikit na sinabi pa nito habang nakakrus ang kamay sa katawan na nakakainggit. Kung nakita ko lang ng personal ang laban na yon, mamamatay akong masaya. Napabuka naman ng kamay ang katabi nito at sinabi na ang Sword God. Napapikit naman ang ating bida nang marinig niya iyon na napasabi sa isip na kamangha-mangha ba yun. At muling naisip niya ang tunay na nangyari. Na sinabi pa niya sa isip na habang nagpapagulong-gulong sa putik kasama ang Battle Demon, bahagya ko pang naisaksak ang espada sa puso niya. Bigla namang napatingin ang ating bida sa gilid nang marinig niya na anong silbi ng pagiging Sword God. Tinanong naman ito sa lalaki mula sa kabilang lamesa na may hindi ka ba nagugustuhan? Sinabi pa nito habang napatingin na napangiwi ng bibig na hindi mo ba nabalitaan ang usap-usapan na si Tian Hijin ay nakakuha ng malaking kayamanan sa ilegal na paraan? Tumugon ang nasa kabilang lamesa na seryoso ka? Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang narinig na napasabi na lang siya sa isip na ako. Nakakuha ng malaking kayamanan sa ilegal na paraan? Nakapikit na sinabi pa nito na sa lakas ng kanyang martial arts, hindi ba't gagawin niya yun? Napasabi naman ang kaharap niyang matabang lalaki na parang narinig ko rin ang chismis na yun. Napatingin ang mga ito at napalaki ng mata ang isang ito na sinabi na talaga. Dagdag pa ng isa habang nakapikit na well siguro, dahil sa kanyang posisyon bilang leader ng alyansa. Nagsalin ito ng alak sa baso na sinabi pa na higit pa rito, si Pinunong Tian ang may pinakamalakas na martial arts sa lahat ng mga pinuno, di ba? Sinabi pa nito habang makikita ang ating bida na nakikinig sa kanilang usapan na siguro ay namatay siya bago pa man niya maubos ang lahat ng perang yun. Magkano kaya ang naibulsa niya? 10 milyong taels. 100 milyong taels? Siguradong napakarami noon, na makikita na napapikit na lang ng mariin ang ating bida sa kanyang naririnig. Iminulat ang mata na sinabi pa niya sa isip na kaya kung tiisin ang ibang chismis. Pero ang mag-ipon ng pera sa ilegal na paraan? Hindi ko kaya yun. Habang tumatayo siya sinabi pa ng mga ito na matagal din siyang naging pinuno ng Merm Alliance. Sumagot ang isa na totoo yun. At ilang sandali pa makikita na ang ating bida ay naglalakad na sa labas. Tumingala siya sa langit na malalim na huminga. Ibinaba ang kanyang ulo at humawak sa kanyang salukot na south na sinabi pa niya sa isip na akala ko ay naisakripisyo ko na ang lahat sa buhay ko para sa Jianghu. At pagkatapos ay naglakad na siya ng tahimik. Na sinabi pa niya sa isip na sa tingin ko ay hindi nila naiintindihan kung gaano ko nagustuhan ang Jianghu na ito. At lumipas ang ilang sandali, na makikita na ang kanilang sekta, tahimik ngunit may taglay na dignidad at lakas. Sa loob ng maluwang na bakuran, makikita si Guangtou na walang humpay na nag-eensayo ng espada, ang bawat galaw ay malinaw, matatag, at puno ng disiplina.
Paiba-iba ang kanyang mga hakbang at forma, minsan ay mabilis at matalas, minsan na may mabagal ngunit mabigat na nagpapakita ng lalim ng kanyang pagsasanay at dedikasyon. Nakarating na ang ating bida sa lugar at tahimik na pinanood si Guangtou sa kanyang pagsasanay. Nakatayo siya sa gilid, hindi nakikialam, habang sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw ng espada, ang bilis, ang tikas, at ang disiplina sa bawat hakbang. Nakangiting napasabi pa siya sa isip na alam ba ng lalaking ito? Ang katotohanan na walang sinuman sa Jianghu ang makakatanggap ng ganoon kagandang kalidad ng turo. At ang katotohanan na natututunan niya ang isang kahangahangang martial art na tinatawag na Southern Sea 7 movements ng ganoon kadali dahil ako ang master niya. At pagkatapos lumapit siya kay Guangtou at sinabi na marami-rami na rin ang natutunan mo, ha? Napalingon ng tingin ito sa kanya at sinabi na kailan ka pa dumating. Sinabi ng ating bida sa kanya na kanina lang. Masyado ka lang nakatuon sa iyong pagsasanay. Napahawak sa ulo si Guangtou na napasabi siya na Ngumiti siya na muling sinabi kay Guangtou na tandaan mo ito. Kahit na parehong martial art ito, may malinaw na pagkakaiba depende sa kung sino ang gumagamit nito. Ang pinakaimportanteng bagay sa martial arts ay palaging ang tao. Sumagot sa kanya si Guangtou na tatandaan ko po yan. Inaabot ng ating bida ang espada na sinabi niya na mula ngayon, itapon mo na yan at magsanay gamit ito. May gulat sa mukha ni Guangtou na napasabi habang nakatingin sa espada na binili mo ba ito para sa akin? Tumugon ang ating bida na oo. Masayang kinuha ito ni Guangtou at sinabi na young master. Nakapikit na sinabi sa kanya ng ating bida na tama na. Subukan mong bunutin ito. Makikita ang pagkamangha sa kanyang mukha nang makita niya ang talam ng espada. Habang masayang nakatingin naman sa kanya ang ating bida. Itinaas ni Guangtou ang espada at pinagmamasdan nito na sinabi niya na pakiramdam ko ay kakaiba ito, marahil dahil binili mo ito para sa akin. Kahit na may hawak akong mamahaling talam, hindi ito magiging pareho ang pakiramdam. Nakapikit namang sinabi sa kanya ng ating bida na sinasabi mo yan dahil hindi ka pa nakakahawak ng mamahaling espada noon. Napatingin naman sa kanya si Guangtou na may nakasimangot na mukha. Na nagtataakang tinanong siya ng ating bida na bakit ganyang ang mukha mo. Ibinalik sa kaluban ng espada na tumugon sa kanya si Guangtou na batang Panginoon, ayos ka lang ba? Sumagot ang ating bida na anong ibig mong sabihin. At pagkatapos ay tahimik na pinagmamasdan niya si Guangtou. Habang ito ay bahagyang napaatras na nakatingin sa kanya na may nakangiwing mukha. At pagkatapos sinabi niya na may nag-aalalang mukha na sinasabi nila na ang mga tao ay gumagawa lang ng mga bagay na hindi nila karaniwang ginagawa bago sila mamatay. Masayang tumugon naman ang ating bida na kung mangyari yun, mag-iiwan ako ng testamento na ipalibing tayong magkasama. Napakapit ng mahigpit si Guangtou sa espada na napapikit na napahikbi ng labi. Na makikita na nakatingin sa kanya ang ating bida na may seryoso na may kaunting ngiti. At sinabi niya sa isip habang naalala ito na iilan lamang ang mga taong kayang tumingin sa aking mga mata kapag nag-uusap kami. Dahil lahat sila ay takot sa akin. Kaligayahan ba yon? Noong oras na yon, dagdag pa niya na makikita ang mata na akala ko yun ang kapangyarihan para patunayan ang sarili ko. Akala ko yun ang aking dangal. Pero ngayong iniisip ko, isa itong paraan ng pamumuhay na pinili ko ng walang dahilan. At makikita si Guangtou na masayang binunot ang espada at itinutok sa hangin na pinagmamasdan niya. Napangiti siya at sinabi pa sa isip na gaano kaya kasaya kung naging ganito ako kakaswal sa kanila. Hawak ni Guangtou ang espada na sinabi niya na siguradong magiging eksperto ako gamit ang talam na ito na ibinigay mo sa akin. Napapikit naman ang ating bida na may saya sa kanyang mukha. At umalis na siya habang sinasabi na aalis na ako. Pagbutihin mo ang pagsasanay. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata.